Mother Tongue, Grade 1, Quarter 1, Week 8. Kamusta mga bata? Ako nga pala si Ariel. Samahan ninyo ako sa aking pag-aaral sa araw na ito. Mother Tongue, Quarter 1, Week 8. Ang ating pag-aaralan ngayon ay ang makilala ang salitang binubuo ng mga titik o letra. Ngunit bago iyon, magdasal muna tayo mga bata. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang utos mo. Dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ngayon naman ay umawit tayo. Maliliit na gagamba. Maliliit na gagamba umakyat sa sanga, dumating ang ulan at tinaboy sila. Sumikat ang araw, natuyo ang sanga, maliliit na gagamba'y palaging masaya. Tandaan, unang bilang. Ihanda ang inyong lapis at papel upang makasabay ka sa ating leksyon. Ikalawang bilang. Ihanda ang inyong module at buksan ito sa pahina 36. Ikatlong bilang. Gamitin ng mata at tenga upang maunawaan ang ating leksyon sa araw na ito. Pagkatapos ng araling ito, inaasahan na ikaw ay makakakilala ng salitang binubuo ng mga titik o letra na may tamang pagkakasunod-sunod. Masabi ang naiisip gamit ang mga salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, lugar, o pangyayari at masabi ang katapusan ng isang kwento. Ang titik o letra pag pinagsama-sama ay nakakabuo ng salita. Ang mga letra ay dapat tama ang pagkakasunod-sunod para mabuo ng tama ang salita. Halimbawa, ma, ta. Pag pinagsama ang pantig na ma at ta, ang salitang mabubuo ay mata. Tingnan ng larawan. Isa-isahin kung paano ang tamang pagkakasunod-sunod ng letra at tamang spelling nito. Ang unang larawan ay baboy. Ang letrang B, A, B, O, Y ay nagsisimula sa maliit na titik. Ang ikalawang larawan ay kambing. Ang letrang K, A, M, B, N, at G ay maliit na titik lamang, at ang I ay malaking titik. Ang ikatlong larawan ay ilaw. Ang letrang I ay malaking titik at ang letrang L, A, at W ay maliit na titik.
Ang ikaapat na larawan ay atis. Ang letrang A, T, I, at S ay maliit na titik. Ang ikalimang larawan ay ang manika. Ang letrang M, A, N, Y, K, at A ay maliit na titik. At ang letrang I naman ay malaking titik. Ang ika-anim na larawan ay ang L, is, E. Ang letrang E, L, I, S, at I ay maliit na titik. Ang unang larawan ay baboy. Ang pantig na ba at pantig na boy, pag pinagsama ay makakabuo ng salitang baboy. Spelling: B, A, B, O, Y. Baboy. Ang unang larawan ay tama. Ikalawang larawan, kambing. Ang pantig na kam at ang pantig na bing, pag pinagsama ay makakabuo ng salitang kambing. Ang letrang I ay malaking titik. Ito ay mali. Ang tamang sagot ay kambing. Ang letrang I ay maliit na titik lamang. Spelling: K, A, M, B, I, N, G. Kambing. Ang ikalawang larawan ay mali. Ang ikatlong larawan ay ilaw. Ang pantig na I at ang pantig na law, pag pinagsama ay makakabuo ng salitang ilaw. Ang letrang I ay malaking titik. Ito ay mali. Ang tamang sagot ay ilaw. Ang letrang I ay maliit na titik lamang. Spelling: I, L, A, W. Ilaw. Ang ikatlong larawan ay mali. Ang ikaapat na larawan ay atis. Ang pantig na A at ang pantig na tis, pag pinagsama ay makakabuo ng salitang atis. Ang tamang sagot ay atis. Spelling: A, T, I, S. Atis. Ang ikaapat na larawan ay tama. Ang ikalimang larawan ay manika. Ang pantig naman at ang pantig na yi at ang pantig na ka, pag pinagsama ay makakabuo ng salitang manika. Ang letrang I ay malaking titik. Ito ay mali.
Ang tamang sagot ay manika. Ang letrang I ay maliit na titik lamang. Spelling: M A N Y I K A. Manika. Ang ikalimang larawan ay mali. Ang ika-anim na larawan ay is I. Ang pantig na ang pantig na ang pantig na is, at ang pantig na I, pag pinagsama ay makakabuo ng salitang LC. Ang pantig na ang pantig na ang pantig na ay mali. Ang tamang sagot ay ang pantig na ang pantig na li, at pantig na si. Spelling: I L I S I. Elisi. Ang ika-anim na larawan ay mali. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Unang bilang. Tingnan kung tama ang pagkakasunod-sunod ng letra para sa pangalan ng mga bagay. Uulitin ko, mga bata. Tingnan kung tama ang pagkakasunod-sunod ng letra para sa pangalan ng mga bagay. Kopyahin sa sagutang papel ang mga salitang tama ang pangalan ng mga bagay o larawan. Uulitin ko, mga bata. Kopyahin sa sagutang papel ang mga salitang tama ang pangalan ng mga bagay o larawan. Unang bilang. Baso. Ang pantig na ba at pantig na so, pag pinagsama ay makakabuo ng salitang baso. Spelling: B A S O. Baso. Ikalawang bilang. Kandila. Ang pantig na kan, ang pantig na di, at ang pantig na la, pag pinagsama ay makakabuo ng salitang kandila. Spelling: K A N D I L A. Kandila. Ikatlong bilang. Babayo. Ang pantig na ba, pantig na ba, at pantig na yo, pag pinagsama ay makakabuo ng salitang babayo. Spelling: B A B A Y O. Babayo. Ikaapat na bilang. Lampar. Ang pantig na lam, pantig na pa, at pantig na r, pag pinagsama ay makakabuo ng salitang lampar. Spelling: L A M P A R. Lampar.
Ikalimang bilang. Olap. Ang pantig na O at pantig na Lap, pag pinagsama ay makakabuo ng salitang olap. Spelling: O, L, A, P. Olap. Ika-anim na bilang. Upuan. Ang pantig na U, ang pantig na Pu, at ang pantig na An, pag pinagsama ay makakabuo ng salitang upuan. Spelling: U, P, U, A, N. Upuan. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Basahin ang mga salitang tumutukoy sa pangalan ng tao, bagay, o lugar na nakasulat sa ibaba. Uulitin ko mga bata. Basahin ang mga salitang tumutukoy sa pangalan ng tao, bagay, o lugar na nakasulat sa ibaba. Lagyan ng halimbawa ang mga ito. Kopyahin sa sagutang papel. Ang unang salita ay nanay. Nanay. Magbigay ng tiyak na pangalan ng nanay. Ang ikalawang salita naman ay babae. Babae. Magbigay ng halimbawa ng tiyak na pangalan ng babae. Ang ikatlong salita ay ang pahayagan. Magbigay ng tiyak na halimbawa ng pangalan ng pahayagan. Ang ikaapat na salita ay aso. Aso. Magbigay ng halimbawa ng tiyak na pangalan ng aso. Ang ikalimang salita ay araw. Araw. Magbigay ng halimbawa ng tiyak na pangalan ng araw. Ang ika-6 na salita ay lugar. Lugar. Magbigay ng halimbawa ng tiyak na pangalan ng lugar. Nagawa niyo na ba mga bata? Magaling! Gawain sa pagkatuto bilang 3. Tingnan ang kahon ng mga salita. Isulat sa sagutang papel ang mga salitang tumutukoy sa pangalan ng mga tao, bagay, o hayop. Ang mga salitang nasa kahon ay kambing, tasa, kalabaw, bintana, bukid, babae, Batangas, Brenda, biboy, takip, lobo. Isulat sa sagutang papel ang mga salitang tumutukoy sa pangalan ng tao, bagay, o hayop. Ganito ang halimbawa ng inyong isusulat sa inyong sagutang papel. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Ayusin ang mga letra para makabuo ng salita. Ulitin ang pagsulat kung hindi tama ang pagkakabuo ng salita. Uulitin ko mga bata. Ayusin ang mga letra para makabuo ng salita. Ulitin ang pagsulat kung hindi tama ang pagkakabuo ng salita.
letrang A, letrang T, letrang A, letrang B. Ayusin ang letra para makabuo ng salita. Ulitin ang pagsulat kung hindi tama ang pagkakabuo ng salita. Ikalawang kahon. Letrang K, letrang I, letrang L, letrang A, letrang L, letrang A. Ayusin ang mga letra para makabuo ng salita. Ulitin ang pagsulat kung hindi tama ang pagkakabuo ng salita. Ikatlong kahon. Letrang I, letrang N, letrang K, letrang A. Ayusin ang mga letra para makabuo ng salita. Ulitin ang pagsulat kung hindi tama ang pagkakabuo ng salita. Ikaapat na bilang. Letrang S, letrang A, letrang L, letrang A, letrang L, letrang U, letrang M. Ayusin ang mga letra para makabuo ng salita. Ulitin ang pagsulat kung hindi tama ang pagkakabuo ng salita. Ikalimang bilang. Letrang P, letrang A, letrang A, letrang Y, letrang M, letrang I, letrang L. Ayusin ang mga letra para makabuo ng salita. Ulitin ang pagsulat kung hindi tama ang pagkakabuo ng salita. Nagawa niyo na ba, mga bata? Magaling! Gawain sa pagkatuto bilang 5. Isulat ang dalawang pangalan ng iyong kapatid o pamilya. Isulat ang mga salitang kasing tunog nito. Uulitin ko, mga bata. Isulat ang dalawang pangalan ng iyong kapatid o pamilya. Isulat ang mga salitang kasing tunog nito. Naisulat niyo na ba, mga bata? Magaling! Ang pangalan ng iyong kapatid ay Miguel. Isulat ang pangalan ng iyong kapatid sa iyong sagutang papel. Pagkatapos mong isulat ang pangalan ng iyong kapatid, ay isulat mo naman ang salitang kasing tunog nito. Halimbawa, ang katunog ng Miguel ay pitsel. Nakuha ba, mga bata? Magaling! Magaling, mga bata! Ngayon ay nakatapos na naman tayo ng isang aralin. Mother Tongue, Grade 1, Quarter 1, Week 8. Reference: Pivot 4A, Learner's Material, Mother Tongue. Unang markahan, Week 8, pahina 36 hanggat 38. Paalam, mga bata, hanggang sa muli! Salamat!